Papahukay ng Marcos, ipapata. Sa galit niya, why? Tarantado ka, Marcos, ka eh. Unity team ka nga, gago. Tapos ngayon, sasabihin nyo, nanalo si Inday dahil kay Marcos. Gago, di ba? Ewan ko kung makikinig sa inyo yung langit, kung nagdasal ko kay Satanas kayo eh. Ngayon kung makikinig yung langit sa inyo, baka na wag nga upo si Inday. Nako, good luck sa inyo. Kasi pagka naupo si Inday, yari kayo lahat talaga. Yari kayo lahat. God forbid na ako yung makapag ano niyan, mag-implement niyan. God forbid. Kunin na lang sana ako. No? Wag na lang sana ako magising. Kunin na lang ako para wala na ako. Para hindi na ako makakatayo, hindi na ako makakalid ng evolution. God forbid. Because nakikita ko, ang dami talagang pahihirapan eh. Dami kong babawiin ko lahat ng ginawa nilang pag-asar sa inyo eh. Babawiin ko talaga sa bawat luha ng patak ng Pilipino, isang tusok na karayom. Mga animal mga yan. Sa bawat pera ninakaw ninyo. Uy, siya nga pala, huwag nyo kakalimutan ha. Magpa-print kayo ng bagong pera. Sabi ng prosecution. Yung Xerox, original. Accepted na ngayon. Lahat ng Xerox, original. Accepted na. Puncha ako, magpapaprint nga ako ng sandamakal na 1,000. Papaprint ako. Gugunting-gunting ko, tsatsagayin ko, ibabayad ko. Pagka sinita mo, sabi sa hearing sa impeachment, lahat daw na Xerox, original. Original. Nakatoka kayo. Saka nakakita, Xerox copy, original Ibang klase. Kaya nga, binabaliw tayo itong impeachment na ito eh. I hate it, no? I hate it. 70 billion na estimated cost if it's going to drag on for 5 months and then so far, the Congress, they've spent so much. Kung totoo yung allegations na yun, 200 na lang kamo sa 257. More than 50 billion. Sa 250, 250. Di pa damay doon yung MOOE. You're talking of 62 billion plus yung 1.5 billion na dito sa Senate hearing. Plus yung wala pa dyan yung bayad-bayad na kung kinakailangan nilang maglabas ng what would, ilang baka. So, roughly yung estimate ko dyan, nabuti ng 100B. Can you just imagine? Yun yung hinihingi ko na 10 years na lahat ng Pilipino mayaman. And all down the drain because sa makikinabang lang. Mga lawyer, mga congressmen, senators, mga provider ng mga gamit dyan sa impeachment na yan. I hate it. Meanwhile, the Filipino people continue to be poor, continue to suffer. Madam Inday Sara, sana makita mo. Kanila may kausap ako, sinasabi ko. Sana nararamdaman ni Madam Inday yung yung daming tao na umalis sa comfort zone nila. Tahimik sila yung buhay nila. Ngayon may mga kaso sila. May nakakulong pa. Tingnan si Marcoleta, nakakulong. Nag-bail ba si plunder, di ba? Walang bail. Si Defensor, Mike Defensor. Magandang gabi, Mike. Kung Mike, magandang gabi. Tama ka naman, laban lang. Wala kasi sa atin yung tapusin na natin eh. Kung tapusin na natin to, mapipigilan yung gastos. Then, tapos na. Ang problema, hindi tayo magkasundo kung paano tatapusin eh. Kaya nga, tawagin niyo ako pagka evolution na. Yun.
tawagin nyo na lang ako. Kapdado, evolution na. Sige, I will lead you. Ready na kami. Nandiyan na kami. Sige, I will lead you. Pagka ganito, kasawa rin eh. Okay. Ayan, may rally na naman. Impeachment, araw-arawin tayo niyan, teleserye. Habang nagte-teleserye sa impeachment, iniisa-isa yung mga leader. Isang kaso yan, isa-isa yan na tatakutin. Iba papalduhin. Tumahimik. Iba dyan, mag-abroad. Iba dyan, tumahimik. Tuwa nga yung admin eh. Nananahimik ako ngayon eh. Tuwa kayo at tantado kayo. Alam, kaya nga. Pero galit ako kasi alam niyo naman mga politiko, wala kayo sa lugar. Wala kayo sa hulog talaga. Kung ako masusunod, titimbogin ko kayo lahat. Ubusin ko kayo, korte ko kayo, and then kung may death penalty, papaano ko kayo sa tao. Papabitay ko kayo. Alam niyo, nagnakaw kayo eh. The only thing that can save you is isulit nyo lahat ng ninakaw nyo. Pwede pa kayo life imprisonment lang. Pero itong ginagawa ninyo ngayon, impeachment, 125 million, Inday Sara. Sige, impeach nyo. Tapos na. Paano kayo? Kayo mga nagnakaw. Paano kayo mga tumanggap ng pera para lang impeach si Inday Sara? Paano kayo mga nagkaroon ng insertion? Mga putang na ninyo lahat. Kahit impeach si Inday Sara, it will not be the end. We will continue to fight you because you are all evil people. And by God, we will all perish from this world because we will make it happen. Mga animal kayo. Mali kayo. Patay, you can kill me eh. Okay lang, subukan nyo. Pero yung dumating sa punto na hindi nyo ako masolid, hindi nyo ako mapuruhan, tangina ninyo, personalin ko talaga kayo. Yan, kanina lang usap ko yung ano ko mga kasama. May mga loyal sa akin na mga kasama. It doesn't, really. Si David nga si David, isa lang siya. Wala siyang training. Mga kababayan, sipin niyo si David. Be a David, Mga kababayan. You don't have to be a Captain Dado. You don't have to be a follower of Pinoy Survivor. Just be a Filipino. Yun yung battle cry natin. I am Filipino. I am a Filipino. Wala nang I am, we are one I am a Filipino. Yun yung magiging battle cry natin. Putang ina ninyo, paglalaban natin yung bansa natin. Yun anong sabihin natin sa kanila. Pinaglalaban namin, pamilya namin. And we will stand by yung families namin. Wala kang pakialam sa putragis na Philippine flag na yan. May Philippine flag Ay, kayo nga nag-violate yan. Laki-laki ng Philippine flag doon sa Senado Tsaka doon sa Congress Panay kayo mga animal kayo. Every week nagpa-flag ceremony kayo. Mga animal kayo. Ang mahalaga sa akin, pamilya. Pamilya natin, ninyo. Pamilya natin. And we have to fight. The fight is there sa pamilya natin. Hindi yung meron pang Luzon, Visayas, Mindanao, Philippine flag, mga ganon-ganon. Hindi na. This is a fight for our family, the future of our family, the future of the Philippine families, and future generations natin. Apo hanggang tuhod. Huwag nyo naisipin yung ibang pamilya. Huwag nyo naisipin yun. Hindi nila. Responsibility nila yan. Pamilya ng mga troll na yan. Tangin ng mga yan. Kasama nila si Isla yan. Yung mga pamilya nila. Dali natin lahat sila. Hindi na dapat paramihin yung mga yan. Mga troll. Kaya tumigil na kayo. Mga animal nyo. Tumigil kayo. Patingin nyo, nagbibiro ako. God help me. God make me. God give me the courage. God give me the power to do so. And I will make sure lahat kayo nasa isang isla. Kasama yung pamilya nyo, pahihirapan ko kayo.
para lang pagsisihan ninyo yung ginawa ninyo sa kapwa Pilipino ninyo. Mga animal kayo. Promise yun. Hanip kayo. I don't care kung sino kayo. I don't care kung kaibigan ko kayo. Mali na yung ginagawa ninyo eh. Mali na eh. Kaya nga gago eh. Kala ko may palit yung screen ko pala. Basag. Thank you. Rosencio de la Cruz. Good evening, Kap Dado. Maraming salamat. Uy, isang oras na naman ako nun. Ay, nako. Melchor Ramos. Good evening, sir. Kap Dado Enrique. Please stay healthy. Mami, sakit na ako eh. Kaya na, nagbibiroan kami. Baka hindi ka nang mabot ng evolution. Hindi ka naabot ng evolution, patay ka na. Nasaan na? Nasaan yung tatayo? Wala na, inatake sa puso. Inatake sa puso. Kaya nga, kaya ako nagbibiro, mga kababayan. Pagka nararamdaman ko na na-stress ako, nasanay ako na nadaanin ko na sa biro. Objection, Your Honor! Objection, Your Honor! I would like to register my continuing objection! Di ba? Sanay na ako pwede ko lawyer. Sabihin Escudero, objection is overruled. Your Honor, please! I rephrase, I would like to register my overnight projection. Objection overruled. There is no promo. Overnight. Ginawa mo na masogo. Yes, Your Honor. I will settle for short time objection. 3 oras lang for the duration of today. Sira ulo. If it pleases the court. Di ba? Dapat nag-lawyer na lang ako. Dapat pala yung pasok ko sana nun, sa BEDA na lang no? Pasado ba na ko sa BEDA? Sa Ateneo kasi nun, ang inaano ko nun, ang course na tinutuhog ko nun sa Ateneo, BS Mathematics Nilagay ko pa doon, I want to become a scientist. Sayang. Scientist, no? Sa Ateneo yun. Sa UP, pasado ko, BS Archaeology. Archaeology. Parang Trixie Cruz, Doon, naklanto ko, tapos diniscourage ako. Sabi ko, sige, geology na lang. Mataas ang sweldo dito sa libro, no? Mataas ang geology. Sabi sa akin, ano ka? Yung archaeology, sabi ng nanay ko, maghuhukay ka ng buto, mga kabaong. Gusto mo ba yun? Napakaduwakang mo, sabi nga nun, basta mga multo. Di ba na may mga palabas gabi sa lagim? Kasi nakatalukbong ako, nanonood ako. Tapos nun yung geology naman, maghuhukay ka ng mga mina. Matatsabukan ka ng dinamita. Sabi nga sa akin. Ay, nako. Kung ako siguro doon, wala akong pakialam siguro sa Pilipinas, mining na ako na mining. Naklanto pa. Sa UST, pre-med, yun ang gusto ng nanay ko. Anak, tumuloy ka na, mag-pre-med ka na lang para may doktor tayo sa pamilya. Ganon. Hindi ako tuto. 10 taon yan. Baka mapikot ako. Sabi kong gano'n. 10 taon na mag-aaral. Diyos ko, yoko. Tapos walang continuous ka nag-aaral Sabi ko, yoko na gano'n. Kaya sabi ko, yung uling-uling consideration ko mag-doktor ako, mag-military. Sabi ko sa kanila, Mami, mas madaling pumatay kesa sa bumuhay. Doktor, bubuhay mo yung tao Sundalo, papatayin mo yung kalaban Madaling pumatay kesa sa bumuhay. Isipin mo yung ooperahan ka pang ganyan, ooperahan mo pang ganyan, di ba? Tinatahi-tahi mo po yung punasan ko pa ng pawis. Pero yung papatay mo, saksakin mo na ice pick, tapos na di ba? Nangihingalo mo, nangihingalo pa Pipitik-pitik pa, parang manok,
Anyway, ang gross-gross ko Melchor Ramos, God bless you, thank you. God bless all. Nini Bunini, smiling. Erlinda Flores, thank you. Blue Manok, thank you sipag mag-delete. Orlando Telesforo, good evening Sir Dado, thank you. Renato Gilaran, thank you. Renato Gilaran, good evening, Idol, Sir Cap Dado, watching from Fairview, Quezon City, Manila. Oh, taga Fairview Oh, yan, sa Hudyat Oh, Renato, magkita-kita tayo sa Hudyat. Hindi, ano mo tayo, meet and greet. Eye to eye muna tayo. Gusto kong makuha yung kanya-kanyang opinion. Ano ba talaga ang gusto nyo mangyari? No? ROKPS said hi. Lee Chen said hi. Kasi we have time We have time. I think this will drag on until the impeachment is over. Because right now, it's a spectacle. The people are interested to watch what's happening to the impeachment. The people will take their time to watch the replays, the live, and then the comment of the bloggers. Pati ako, tatsagain niyo ako. Gano'ng kahaba na nagsasalita. Sa kalating oras. Tatsagain niyo ako madinig. Pero ayoko kasing magbigay ng false na hope sa inyo. Ang sa akin, ang pananaw ko is from now until the end, ups and downs, kabig tulak, prosecution, defense, no? Ganyan. And then makikita ninyo, ngayon pa lang nakikita nyo na yung birada ng ibang senator, Tulpo. No? Tulpo, Soto. Lacson, di pa masyadong papakilala. Pero sure yun, kung nasa si Soto, doon si Lacson. Tapos nun si Ontiveros. Si Risa. Kitang-kita Tapos nun si Tulpon dalawa. Kaya makikita mo yung inclination. Yung nagagansilyo. Doon. Yung meme. si Senate President. Dalawa sila. Pangit. Mr. Senate President, pwede ba bumaba ka na lang? Bumaba ka na lang doon. Hayaan mo na si Escudero nandun. Pangit tignan. Dalawa kayo. Pangit tignan. Ano ba naman yun? Parang anong-ano ka naman sa pagka-SP mo. Hayaan mo na. Binigay mo na kay Escudero. Hayaan mo na siya doon ang bida. Dalawa pa kayong ganyan. Ikaw hindi wala ka namang ginagawa. Si Escudero nandun. Kakaya. Pangit. Insulto sa SP. Bumaba ka na lang. Yun ang advice ko, no? Advice ko lang sa inyo. Pangit awkward, dalawa na ka na doon. Nagmumukha kang tanga. In short, nagmumukha kang tanga. For an SP, nagmumukha kang tanga. As a senator, nagmumukha kang tanga. Ang ayaw bitawan, pumayag ka na. Ang gawin niya, ikaw nga dapat nagsabi, no, I have to be because that's the spirit of the Constitution, Mr. Cayetano. The gentleman from Taguig is obviously correct, and the sister is correct, and I adhered by them. Let's have a vote. Pero bago yan, tama, explain nyo, bakit gano'n, spirit. So, ako dapat, hindi Baw kasi ng baw, naniwala ka. Doon sa grupo ninyo, yung plano ninyo, si Escudero, bakit? Sabi ko nga, credibility. And Escudero is doing a fine job, making it credible. But in the end, may kabig, bigay. Eventually, yung box na yan, lilitaw yan. Yan naman yan. Eventually, kailangan nila yan. Pagka mahina yung kaso nila, gusto nila overwhelming. Kasi justify nila, 16. Kung kaya pa nilang more than 16, para convincing talaga. 16, 17 votes. Ang threshold, 16. Yun ang isipin nyo. Hindi ang plano nila hanggang 16 na boto. Hindi. Isipin niya baka 18 19 yung boto Tignan nyo kung sino yung hindi dyan. Na-eliminate na nga si si Marcolete. Sino pa dyan? Si Robin, i-eliminate nila yan. Obstruction to justice siguro. Unti-unti nila yan. Ang matitira lang dyan si
At hindi kayo sigurado, baka si presidential sister, hindi natin alam kung how she will vote. Ang ano lang talaga kay Madam Inday, the advantage of Inday Sara is to know who are your allies and who will be part of the list. When you become the president, you have a list of who will be purged. Yun lang yun. And I believe in the Sara list. Kung meron man. Sa kayo pa lang, alam mo na kung sino sa Congress ang kakampi. Kung di tayo dumaan sa impeachment, malalaman ba natin? Hindi. Alam ba natin kung sino tumanggap ng pera? Di ba? So pagka ikot ng gulong, wala, timbog lahat yan. Pag ikot ng gulong, lahat yan arrested eh. O ay ganun din sa Senado. Kaya kailangan to, ewan ko lang mga kababayan na, kaya sa akin, umabot kasi tayo sa impeachment. Might as well, tapusin natin. Because we want to know who are those. Kailangan natin yung boto. How this will end. And yung council ni BP Inday Sara, best performance ever gawin nyo. Huwag nyo isipin matatalo kayo. No, isipin nyo, bigay lang yung tama, yung best performance nyo. Because alam nyo, in the end, bobotohin to ng mga tao na meron ng preconceived na boto eh. Kaya nga, in the end, we will know na yung impeachment na yan, kinakailangan burahin natin. And sinabi ko sa inyo sa nakaraan na vlog, ang on trial dito hindi si Inday Sara. Ang on trial dito is Philippine democracy. Our systems, everything, the Constitution, etc. Tayo, as the Filipino people, kayo, it is your duty to know what is happening, what is about to happen, and what is your job as a Filipino. Kaya sigaw natin, we are Filipinos. Then, kaboom. Hindi lang we are one. No. Akala ko nga, we can be one. We cannot be because masyadong malalim na yung pagka-divide. Ang pupuntahan na lang dito is papairalin ba natin demokrasya natin na majority wins? Or we divide the country? Divide the country. Na wala na. Gusto nyo dyan? Sige, dyan kayo. Tayo kami ng panibagong country. Ngayon, kung ang gusto ng mga iba natin, I don't know, ang gusto yata nila Inday Sara is buo, ang Luzon, Visayas, Mindanao, you can always work for a reunification, Madam President. Pwede naman hiwalayin muna eh. Para ayusin muna natin yung gusot. Kung ayaw nila, wag nyo. Dito kayo, dito kami. Prove your worth. The Federation of Philippine Independent States, Luzon, Visayas, Mindanao. Independent Mindanao, Independent Visayas, Independent Luzon. Hatiin natin. Hati naman tayo eh. Bakit ipipilit natin i-unite ang Pilipinas kung hati naman tayo? Hindi tayo magkasundo eh. Yung paglalagyan nga lang ng ng kung overpass eh, di magkasundo eh. Kung saan ilalagay yung MRT station eh, yung stasyon ng mga tren eh. Hindi magkasundo eh. Kasi ang government dapat ay iniisip yung mas nakakarami, yung sasakay. Hindi, ang doon yung kokonekta sa mall eh. Yung mga oligarch eh. Kaya nga, pero naman ang taong bayan ang gagastusin dito.
Kaya nga, ang ano natin talaga eh. And when we do not change this, mas maganda sa Mindanao, kikita sa Mindanao. You have a government of the people, by the people, and for the people. Naiingit ako sa Mindanao. And I want to live there. Kung umabot tayo sa kinakailangan we go our separate ways, Luzon, Visayas, Mindanao, I'll be in Mindanao. Or probably in Visayas. Pero maganda sa Mindanao kasi may mga malalamig na ano doon eh, na lugar, no? Doon lang sa Davao Norte, no? Doon sa Buda, doon sa dito sa Cagayan de Oro, no? May mga malalamig doon sa Malaybalay. Bukidnon, no? Maraming malalamig na lugar doon. I would love to be in Mindanao. Kung mag-separate, I'll be in Mindanao. And then itayo natin yung Mindanao. Muslim brothers natin, ayusin na natin to, wala nang gera-gera. Let's work for it na we be a Singapore. Mayaman yung mga anak nyo, apo nyo. Mayaman yung mga apo, anak namin, etc. etc. Ayan, putya, laki-laki na Mindanao. 27 million. Oh, 27 million. Tao, 24 million. Imagine. Nice number to begin with and then a rich territory. Kailangan ng armed forces, di automatic dyan. Yung mga nandyan na may mga armas, gawin na natin yung first batch natin, yung mga reservists natin. It can be done actually. Para lang maiwasan yung civil war, maiwasan yung rebellion. Kaya doon tayo papunta eh. Na kung kunyari gumanda yung Mindanao at yung Luzon na iwan, bahala kayo. Gusto nyo sumali sa federation, merong you have to give up something. Kung hindi, mayabang pa kayo, sige, magpatayan kayo dyan sa Luzon. Ganun yun. Mag-ubusan kayo dyan. Kasi hindi na makikilamang Mindanao at Visayas sa inyo. Kasi dahil sa kagaguhan ninyo, mga troll dyan, mga gago, mga bayaran eh. At tapos yung mga vlogger dyan, yung mga expert dyan, etc. etc. Yung mga government agencies dyan. Binaboy nyo Pilipinas, sa totoo lang. Kasi dadami nyo buong Pilipinas, ibabaw nyo sa utang. No. Tapos nakatingin kayo sa Mindanao. Mindanao ang kukuhanan ninyo na mina. Gago pala kayo eh. Mga tarantado kayo, nako kayo dyan sa Luzon, tapos yung Mindanao. We cannot unite the country. We cannot be one because we are already divided. Now, bonus na lang kung kunyaring maraming tumayo sa Luzon. Bonus na lang yun. Kung wala, anong gagawin natin? Kaya nga, Madam President, please consider, lahat kayo sa Mindanao, kindly consider, ano ba talaga? Hinihintay niyo yung Luzon? Sige. Hintayin tayo. Abutin tayo next year. Abutin tayo 2028. Ano ba talaga? Hinihintay ba natin yung 2028? It won't happen. By 2028, you are all neutralized. Ng eleksyon. And they will continue on with what they're doing and iisa-isayin nila talaga. The reason why EDSA revolution didn't achieve what should have brought the Philippines to a Singapore. You know why? Because Marcos was able to eliminate all upcoming leaders na sa tingin niya kalaban, pinipitik na niya. So ngayon, Barsaga, Leviste, Respecio, marami dyan. Iniisa-isa na yan. Pak. Like father, like son. And then there will be a martyr. Sinong magiging martyr dyan? Inday Sara? I hope not. Sino magiging martyr dyan? Baka si Digong. Huwag niyong susubukan na katayin si Digong. Huwag niyo susubukan. It will be your end. Hindi yung sinasabi niyo na Ninoy Aquino was shot when he went back sa Tarmac, binarata siya. And then it took 3 years bago nag-develop yung people power na yan. Hindi, ito, a matter of months, weeks,
pagka dinala nyo si Digong, umuwi si Digong at pinatay ninyo, the people will be so angry that they will be hungry for your blood. Lahat kayo. Papatayin kayo ng taong bayan. Kaya magunos dili kayo. At hindi matatakot ang taong bayan sa AFP at sa PNP. Because mag-aarmas ang taong bayan. And you will have a full-blown. Ang isipin ng mga tao, puta na, binaboy na rin lang Pilipinas. So sige, magpatayan na lang tayo. Matira matibay. Tingnan natin kung anong mangyayari. Mayayabang kasi kayo, titikas ng ulo niya. Wala ninyo. Anyway, pahinga muna ako. Ano ito? Co-Filipino Patriot. Way for Filipinos pay 10% tax and 12% VAT. 3 hours per session, 25 million in 1 week, 75 million without the money of the year buy-in. Oh, imagine that, ano? 3 hours per session, 25 million in 1 week, 75 million. Oh. Kakainis, ano? Nimpa or Tuwa. Kaya nga tayong talo. Shame on you, Luistro, saliva coming out from the corner of your dito, no? Baka ako meron na rin. Meron na rin ako. Ano yun, natuyo ng laway. Dapat yun umiinom ng tubig. Shame on you. Nimpar 2, a Tweety Bird, Comelec has dismissed the 75 million campaign donation complaint versus Senator Dante Marcoleta. O, ano ngayon ang problema na niya? Dinismiss na, pero nakakulong na siya. Tweety Bird, harassment lang yan. Said hi. So baka yun yung ex-deal. Di natin alam yung mga nangyayari sa itas eh. Biana Faye Varga said hi. Crisam Salazar. Retracted. Soycom. Hi po, Chairman watching from Qatar. Thank you. Buboy Kunkon. Let's look for the COA audit on the billions in the suitcase. Wala nga, kaya nga eh. Dapat nga inimbestigan, wala na investigasyon, di ba? Kaya nga, ano eh. Okay. Sa sentro. Ako sa sentro. Okay. I love grapes. I got 5 and 5 in GMRC. I love grapes, but I only know English. Are you still coming down tomorrow or are you taking a break? Tony Gorospe. Bakit ako bababa? Bakit ako bababa bukas? Anong meron? May alam kayo? Hindi ko alam. BP Sara's statement, if I die, I've already spoken to someone to go after BBM Romualdez and Lisa is a conditional threat. Ay, yeah, totoo yun. Parang ako, di ba? Ginagawa ko rin yan. Pagka ako tinira, pinatay ako, bahala na yung mga commander sa Mindanao, you separate Mindanao. At least doon nakagantay ko. Tinyente ako, papasukin ko yung bahay, may hostile element doon, hindi ko alam kung sino, sabi sa akin, NPA, may barel, confirm. Hinampas yung mukha ng sundalo ko dito. Si Sapinoso, magang-maga. Pinag-awayan, babae. Parang pinaporman niya yung babae. Dumating yung nakapulpak, hinampas siya. Bumalik siya sa barracks. Bumalik, may dala ng M14. Pulpak siya. Tapos nung nakita ko, naka-jacket lang ako. Naka-civilian lang ako. Tapos, maong, dala kay 45 ko rito. Sabi niya, Sapi, ano nangyari sa'yo? Bakit magamukha mo? Na mukhang nagat ka ng ng bubuyog ba? Sir, may humampas sa akin, sir. Kaya nga niresbakan ko, sir, nahanap ko. Pero naman nag-iisa ka. Sabi mo gano'n. Huwag kang alis sa tabi ko. Hindi na. May kasama ako. Apat kami. Plus si Sapinoso, 5 na. As meron akong alert team lagi sa detachment. Meron akong nakapulpak lagi. Para ready to respond in any situation. Lagi may pulpak. Hindi nagtatanggal ng combat boots yun. Kahit tumatay, naka-combat boots yun. Matutulog yun, naka-combat boots. So, sinusunod ko yung SOP eh. So, yung... in order ko,
Pagka tumumba ako, papasukin ko yung bahay, sa harap ako dadaan, kayo, naman kayo sa likod, yung granada, ito, binigay ko yung granada ko. Kaya, dinukot ko sa, ano ko, sa brief ko, doon ko nilalagay para ako may itlog na malaki. Binigay ko, tapos nun, sabi ko, pag tumasok ako, tumumba ako, patayin nyo lahat sa loob. Conditional. Pulis yun nandun sa loob. Tumumba ba ako? Hindi. Pinatay ba nila? Hindi. So, si Inday Sara, mamamatay ba si BBM? Si Lisa? At saka si Tamba? Pinalalaki nyo eh. Ngayon ang tanong, bakit sasabihin ni Inday Sara yun? Pinagpaplanuhan yung patayin eh. Gago pala kayo eh. Mga pikong kayo eh. Pikong kayo. Ako order ko rin yung, umu-order ako ng ganyan, conditional. Tangina ninyo, arestuin nyo ako. Pe-personalin ko kayo. Gago kayo. Alam nyo kasi kayong mali. Mali na kayo. Tapos gagamitin nyo yung batas. Ngayon, ginagamit yung impeachment laban doon kay Inday. Sira ulo kayo. Ang akin nga, order ko noon tiniente ako pagpasok sa bahay. Pagka ako tumumba, kasi alam ko mararatat ako yun ang iniisip ko Ako ipapasok ko Panagurado, pagka ako tumumba, patayin nyo lahat na nasa loob. Bata, matanda, babae, lalaki. Wala akong iniisip. Kahit may bata dyan, may baby dyan, patayin nyo. Anyway, pamilya ng mga rebelde yan. Yun ang nasa isip ko Pagpasok kong ganyan, putya, may tao na Carmelite, nakaharap sa akin. Nag-scan ako ng kagad. Kita ko, puta rin, polis pala itong gagong to. Polis. Oo. Sabi ko, itabi mo yan. Tapos nakita ko yung dalawa kong kasama, nandun na, pumasok. Hawak yung granada, bunot yung pin. Nakahawak, nandito na yung pin nakasingsing na. Tapos sabi ko, sige, pinakita ko yung baril kong ganyan, na naka-shoulder holster, Miami Vice. Pag ganyan ko, ginanong ko. Bumilang ako ng 3, hindi mo itatabi yan. Ipuputok mo, ha? Tapi mo. Hindi, magpatayan dito. May order ako sa mga kasama ko. Patayin lahat na nandito. Pagka tumumba ako, isipin mo yun, ha? Babarilin mo ako. Pagka tumumba ako, siguraduhin mong hindi ako tutumba. Pagka tumumba ako, pupunta na, patay ka. Patay din lahat ng tao dito. Nag-isip siya Sabi ko, tuloy ako bilang, 1, 2, tinabi na yung baril ng gano'n. Naka 45 degree na sa akin, hindi na nakatutok sa akin. Panalo na ako nun. Bago ako magtatlo, naisandal na niya sa pader. 3. Ayun, maliwanag, sabi ko. Gusto mong mabuhay. Sinuha yung baril ko, hinampas ko yung mesa. Buti hindi pumutok, Anong problema? Pulis ka. Bakit mo hinampas yung tao ko? Ayan, nandito, katabi ko. Dumating na si Sapinoso, pina-orderan ko nga siya na kunin yung reaction team. Ayan, dumating pa yung reaction team ko. 7 yun, plus si Sapinoso. Plus 4 kami. 12 kami lahat. Naka-pull pack lahat yun. May nakamount na 60 machine gun doon sa jeep. Gusto mo magpatayan tayo dito? Wala na marumisbak sa kanyang polis. Tingnan yung tingnan mo. Dahil sa hinampas mo yung sundalo. Pasigaan tayo dito. Ganun ba? Sige, sabi ko, humingi ka ng sorry sa kanya para matapos to. Magsorihan kayo. Pero mag-una ka mag-sorry sa sundalo ko. And then, di ko pinag-sorry sundalo ko. Sorry, Ben. Wala naman kasalanan yung sundalo ko So, ayun, yun ang nangyari. Sorry siya. Pinagalitan ko. Nandun yung misis niya, may kargang baby. Sabi, kung ganda-ganda na asawa mo tarantado ka. Ipoporma mo pa yung dalaga dun sa gym. Binata yung sundalo ko. Ikaw, may asawa. Ang ganda-ganda asawa mo. Tapos may baby ka pa. Poporma-porma ka dyan sa estudyante. Sa dumalaga. Piningot yung tenga niya. Pasensya ka na sa akin, sir.
Hindi, okay lang. Maganda ka naman talaga eh, sayang ganun. Sira ulo to. Huwag ka nang nag-ano ha, huwag mo. Mrs. Anong pangalan nun? Ay go. Mrs. Ito ng babae, sabi, sumbong mo sa akin. Ay, thank you sir, thank you sir. Ay, ako. Ay, sira ulo. Ang hirap maging official para kang barangay captain eh. Pero ganun yung order ko. Pag tumumba ko, parang Inday Sara, it is normal na yung panigurado. Sigurista ko pagka tumumba ko, patayin nyo lahat yung nandyan sa loob ng bahay. Kasi ang tingin ko, ang report sa akin, I am acting on intel na sabi ni sa Pinoso na rebelde, NPA. So, inisip ko, supporter ng NPA yung kaya okay lang, tigpusin lahat. Lalo na, babagsak akong ganyan. Binanatan ako, ibig sabihin. Ano nakita kong pulis, bis-encounter to. Sabi ko, kaya sinabi ko sa kanya, bilang akong 3, kung ayaw mong itabi yan, iputok mo. Basta may order ako sa mga bata ko, pagka tumumba ako, patayin lahat ng tao dito sa loob. Mag-isip ka, madadami yung nanay mo, madadami yung asawa mo, yung baby mo. In that moment na takutan, things like that happens. No? Nung nagiinuman na nga kami, okay na kami, bati na kami. Lieutenant! Ay ni Mayor eh. Kilala mo na si, si Patrolman? Oo, inuman na kami niyan. Pero di ko nakukwento yung nangyari. Hindi ko nakukwento kaya na. Okay na, best friend kami niyan. Inuman kami. It's how you handle things. Yung sinabi ni Inday Sara na yan, it's out of galit ba as a human being. Puta nang yung ginawa na. Sa tingin nyo ba gawin sa inyo ng Congress? Sa akin yun, hindi. Tirahin ko lahat yung mga animal na yan eh. Putang ina. Kaya nga nun nga FGF nasabi, imbitahin nyo kami dyan sa putay ng Tuadcom na yan. Tangina ninyo, hayop kayo. Tatakutin ninyo yung mga vlogger. Kami imbitahin nyo dyan. Tangina ninyo, hampasin namin kayo dyan eh. Pukulin, tatapang ninyo, kala ninyo putragis kayo. And titreat nyo kami ng mga veterano kami. Ha? Titreat nyo kami. Nasaan kayo nung lumalaban sa mga rebelde-rebelde? Mga animal na mga yan. Alam niyo mga politiko natin, ang mali kasi, masyado silang mukhang pera. Masyado nang umabot sa utak nila ang kanilang mga That's why we have to correct it. Na kailangan, I like the Duterte style na humble. Imagine, presidente yun, sineser ako. Ay ko, sir, wag kayong magsiser sa akin. Hindi, sir. Ano yun, sir? Paghanga, sir. Sabi ganun. Sabi ko, kakaya, sir. Kaya, yun yung ganun, humble, lahat sineser nila, minamam. Yun yung mga public servant talaga. Ito mga to, tangin ng mga, nung nililigawan kayo, nung boboto sila, ang babait, nung na posisyon na yayabang na, no? Yan nga We have to change it We have to change the brand of politics ng Pilipinas. We have to reboot it. Hindi yung ganito. At kayong mga hindi sasama, wag. Tayo kayo na sarili nyong bansa. Umiwalay kayo. O hihiwalay namin kayo. Nakakainit kayo ng ulo. Watching from Melbourne, Cap Dado, Maricen Gregory. Thank you. Maricen Gregory, hi. Beatrice Prodente, being G.Jen Vito Vlogs. Good evening po, Cap Dado. And shout out everyone watching from UAE. Thank you. June D. Montana. Ito, taga Mandaluyong, di ba? Pagka kita-kits tayo. Greetings watching from Mandaluyong. Jundi Montana. Jundi.
Kita-kita tayo sa sa meet and greet, na. Erwin Congreso. Kasi pagka meet and greet, gusto ko makakita sa mata ninyo kung serious ba kayo. Bigyan niyo ako ng reason na makita ko sa mata ninyo na gusto niyo ipaglaban yung pamilya niyo. At tatayuan ko kayo. Hindi yung panay, salita. Hindi. Because if we want to change everything, we want to do it, then let's do it. But not yung how it is happening now. Walang katapusan yan eh. We have to stop it eh. Ramon Brasal, hi. Expert and stand. Hindi yes. Expert si di ba? Witness. Jack Villarreal. It was like he was about to cry during the cross-examination. He looked at the prosecution one more time as if asking for help. Objection, Your Honor. Kaya nga Kaya nga short time objection lang pwede na. Hindi ayaw ng continuing objection eh. Okay, defense counsel, noted, you're registering your your continuing objection. Please let the witness answer. If he understands the question, let the prosecution, let the defense counsel finish his question. I'm sure the witness is intelligent enough to understand the question. So let him answer. Panay objection eh. And you will see a lot of that sa mga susunod pa na mga hearings. You can just imagine, kunyari si Laika Lopez, magsalita. Ay, imagine yung charisma nung Allen na yung niya, yung confidence niya sa sarili niya, yung galit kasi na-experience niya yung tinerrorize siya ng Congress eh. Sarap panoorin eh. Kaya mga kababayan, yung mga rally na iniisip, para umabot na nga tayo sa ganito eh. Tapusin na natin, hintayin na natin matapos. Bigyan natin ng pagkakataon yung Senate na maging Senate. Kung boboto sila, sang-ayon sa konsensya nila, sang-ayon sa tama, malalaman natin. But right now, we have to know. You have to know. Yung mga senator ninyo kung sino gago dyan. Because it will be an end game that the Filipino people will be the one to engage with pagka dumating na yung verdict. Pagkadating ng verdict, sinasabi ko sa inyo, ang possibility dyan, wala na yung mga leader. Ubus na. Kaya kayo, hindi naman kayo kaikulong lahat eh. Kaya, parang lang to, parang networking, duplication, multiplication. Iisa ka, kumuha ka left-right mo, binary. Kumuha ka ng left and right mo, downline, naniniwala sa'yo. Sa pamilya mo. No? Sa kamag-anak mo, sa pamilya mo, kapitbahay mo, best friend mo, dyan sa neighborhood. In a barangay. Be cohesive. Left-right. Left-right. Duplication. Then followed by multiplication. In a few weeks' time before this impeachment is over, you are ready to stand up. And whoever is the last leader standing up will be the one who will lead you. I think it's Inday Sara. Because in the end, she is the last one standing. Lahat ng nakapaligid, mauubos. Ewan ko kung nandiyan pa ako. Kasi pagka binanatan nila ako, ako tatayo na ako pagka ganun. Tagal na yan. Hindi ako kayang takutin sa mga ganyan, mga banat nila na mga bendalon. Hindi ako kayang takutin sa mga ganyan. Tangin na mga, hindi ako natakot sa bala. Balang, wing, ganun. Tapos yung babanatan ako ng salita na mga ganyan. Your Honor.
Doon nga kay General Torre, di ako natakot eh. Tapos yung mga balita ng mga troll eh, natakot daw ako, putang ina. Nabi ko nga doon eh, pasalamat ka kay Bato. Hindi ko basagin yung ulo mo, yung ilong mo, hindi ko babasagin, putang goddamn. Tangin lang yan. Mabuso naman kayo, alam nyo naman eh. Huwag niyo sasabihin sa akin, hindi kayo maabuso. Pare-pares tayo. Galing sa serbisyo tayo, pare-parehas. Alam nyo naman yung mali ninyo eh. Marcos, alam mo naman yung mali mo eh. AFP, PNP, alam niya yung mali nyo. Kaya huwag niyo ako binobola. Ang ano dito, kaya nyong bumaril, kaya nyong kumalabit, kaya ko rin. Kaya ko pa nga mag-ano eh. Hunting knife eh. O ice pick eh. Kung kaya yung lumaban, labanan kami, kaya ko rin lumaban sa inyo. Iniiwasan ko. Ayoko. Kasi ayoko nung magkakabaro tayo. Pero pagka dumating tayo doon sa punto na kinakailangan prinsipyo na pinag-uusapan eh, bansa na pinag-uusapan, anak ng poka, hindi naman pwedeng ganyan. Kaya lumagay kayo sa tamang hulog. AFP, PNP. Sinong walang disiplina? Kami o kayo? Sinong wala sa hulog? Kami o kayo? Hindi porke sinabi na we are putaragis. Sino ba nagbabayad sa Constitution? Kami o kayo? Kami gusto na implement yung Constitution. Eh kayo. Kaya nga, wag nyo kami kinukuha sa takutan. Hindi kami natatakot sa inyo, animal nyo. Kaming mga veterano, kaming mga MUP, tapos na kami dyan. Puta na. Ini yung mga kasama ko na mga muntik-muntik, dapat patay na, dapat nakakabaong na eh. Pero wag naman yung ganito. Dahil sa pera, o dahil sa sayang yung inyong pensyon, o dahil sa kung anong pabor ang nakukuha ninyo, eh, tatarantaduhin niyo yung bansa natin. Hindi, tayo rin ang kawawa eh, yung mga anak nyo. Kaya nga, well, you got time, you have time, nakuha niyo yung oras na matapos to, hanggang matapos yung impeachment. Kaya ako naman, our time is, mga kababayan, meet and greet, ganun lang tayo, meet and greet. Duplication, multiplication. Ang gusto ko makita yung mga totoo na Pilipino. Yung desidido na Pilipino. Because if I am the virus, if I am the super virus, I want to infect all of you. If I am the super virus, if I am the virus for erection, tumatayo. I am the virus to make you erect. Pucha, hawahan ko kayo lahat. Tatayo kayo lahat. If I am the virus who will make you feel strong and faithful in God's presence, let me be that virus. And we will stop this demonic possession of our country. Kaya nga, meet and greet. Tingnan natin. Okay. Biana Faye Varga. The witness and BI agent Kalilong is a suspended criminal. Ang dami daw kaso. According to Attorney Vic Rodriguez, panoorin niyo kay Attorney Vic Rodriguez. Mga shoutout kay Vic Rodriguez. Many cases were filed last February. Raming mga ang daming kaso. Yung nawawalang gamit, walang warrant of arrest, may illegal detention pa nga eh. Ang daming kaso na inaano sa kanya. Kaya nga, expert. Ang inaano ko, bakit hindi inilabas yun ng prosecution, ng defense? No need, no? Ano malabas? Yung ginawa niyang trabaho is enough. Pero sa akin, kasi yung ng witness yung credibility ng witness, medyo daming kaso. Anyway, presume innocent Baka bumalandra sa kanila, no? Inday Sara is presume innocent until proven guilty. So, presume innocent yung si Kalilong until proven
proven guilty. Kaya naging argument ng defense dun sa mismong findings niya, sa investigation niya, yung expertise niya. Kasi doon pa lang masabi, inimbestigahan niya, ba't di niya alam yung punot dulo nung bakit sinabi ni Inday Sara yun? Bakit hindi sinabi na imminent yung threat sa buhay ni Inday Sara? Pero ang ina-harp on nila, delikado yung buhay ni Ferdinand Marcos et al. Dahil sa sinabi ni Inday Sara. Meron pa sinali ng pupugutan ng ulo et al. Dahil naman yun dun sa galit niya kay Laika ba yun? Yung dinitain si Laika. So, and kung titignan nyo lahat-lahat yan, pati yung 2 hours na yan, etc., it will all show that the Vice President is nothing more than a Filipino. A human being. She's not a robot. And she's only acting. Kahit Supreme Court ang didinig niyan eh. She's only acting as a human being, a God-fearing person na natural na magagalit. Yung papahukay niyo Marcos, ipapata sa galit niya. Why? Tarantado ka Marcos ka eh. Unit team ka nga gago. Tapos ngayon sasabihin nyo, nanalo si Inday dahil kay Marcos. Gago, di ba? Kaya nga, kakainis eh. Kaya, takot na takot kay Inday. Kaya, ewan ko kung makikinig sa inyo yung langit, kung nagdasal kayo, kay Satanas kayo eh. Ngayon kung makikinig yung langit sa inyo, baka na wag nga upo si Inday. Nako, good luck sa inyo. Kasi pagka naupo si Inday, yari kayo lahat talaga. Yari kayo lahat. Matapang si Inday, sa totoo lang. Hindi siya siraulo. Hindi siya siraulo. Gaya sinasabi ng mga vlogger na matapang. Mana siya sa tatay niya. Yung tatay niya, walang record na nanuntok na sheriff. Hintayin na lang natin yung dulo nito. Magpalakas lang kayo. Palakas lang kayo. Let's get to know each other. Let's see each other eye to eye. Let me see what you're capable of. Yung ganun ba? Let's get to know each other. Meet up, KKB. Ay, maraming salamat doon sa gusto nga pala sumali, no? Doon sa nagsabi sa akin. Maraming salamat. Yung mga ikalat nyo, no? Yung gustong mag-meet and greet, yung gustong sumali sa grupo ko, sa amin, message nyo lang ako, Dado Ju Enrique, tapos request message ba, tapos nun, hintayin nyo lang sagot ko, lagay nyo yung phone number nyo, pangalan nyo, phone number nyo. And then yun di siguro yung Facebook account nyo, di ba? And then boom. If you want to talk about yourself, you start talking about yourself. May mga nagsabi nga, dati silang military, dating may general pa nga doon eh. Merong husband and wife, may ano. Tapos we will be forming the secretariat para tumulong to, para ma-download sa amin yung ano. We'll be putting up a secretariat ng Croc Hunters Brigade na yan, ng Special Operations Command ng grupo para yan so that I want to see a brigade tapos we have time so that pagka nandiyan na we stand up for meanwhile yung SFGF under the care of Deputy Commander Christian, ganun din ang gawin nyo. Parami. Organize. So, yan, ganun yung gawin natin. Because we have time.
Yung ibang grupo naman, bahala kayo. Gusto niyo mag-usap, mag-usap kayo. Wala na akong kakausapin. Hindi na ako kakausap. Bahala na kayo sa buhay niyo. Pagka kinakailangan tumayo, tatayo ako. You don't have to convince me if I have to stand up or not. SFGF, you don't have to convince me. I want to see a reason why I should be there. And pagka nakita ko yung mga, kasi ang hirap sa atin eh. Maganda ready na, ready. Kung ready, fine. The main stream media cut out part of BP Sara's statement. They removed the words, if I die. O nga, bad nga eh. And only showed the part about having the 3 people killed, which changed the context of what she said. Kaya nga doon delikado yung ano eh. Kasi ang mahalaga dyan yung original. Kung sino nag-upload nun, original. Saan yung original? De siyempre yung StreamYard. Kung sino yung original niya, nandun sa kung sino yung naggawa niyan, di ba? Na? So, kung mape-playback yan, etc., etc., yun yung original. That's a defense exhibit. Madidinig mo yung, ano eh, yung if I die. Compared dun sa walang if I die. Kaya patay na kagad yan eh. There was intent to fool the people, to make Inday Sara look criminal. Kaya nga, pero nandun pa rin ako, kahit anong galing mga attorney, pero pag yung boboto, may bias na kagad, dead or is Inday Sara. Doon papasok ngayon yung verdict ng taong bayan. Inday Sara is not the only one in trial here. What is more important on trial here is Philippine democracy. And we are watching. We are watching. And we will proclaim our verdict after the verdict of Inday Sara. We are watching. That's why I'm not going to miss it, yung buong impeachment proceeding. Okay. So, ito lang oras na yun. Thank you sa mga nanonood. Nimportua, 2 weeks of training. I asked if we had a certificate. May binili kasing equipment o app yata o whatever. Basta may binili, kasama yun, mag-training. 2 weeks of training. He said he didn't. The prosecutor was arrogant and left it at that. Ay, nako. Landscape. Good evening, Sir Dado. Thank you. Edgar Palmitos. Shout out, Cap Dado and all. Edgar Palmitos. Mga Edgar. Moderator ka na nga. Bendogue. Tama ba? Hi, Landscape. Yes, said hi. Vivian Lagumbay. Losing people's money. Kaya nga eh. Reynaldo Doble. Good morning, Supremo Tama. Makes the people feel so that in the end, the Malacanang Syndicate wins. My love, that's also the case with Eric and Jason. Eric said he is in his blog, pay it. Ay, nako. Filipino Patriot. Taong Bayan, 75 million within 9 hours. Linker, it's true that there is a big rally because the large group that will come to Luzon is preparing and these people are brave. Linker, taga Mindanao. Sana magwagi, no? I hope that reckoning rally is what they said was the big one. Sana, kung yun na, may nakikinig. Or maybe it will end up in nothing. Kung hindi yan reckoning rally, walang mangyari. Ang dapat dyan, pagka reckoning rally, anything goes na. Labas ang tao, ready to defend themselves. That's the point. I will defend myself. I will bring this to its ending. Ganon dapat. I'm fed up with this. This is wrong. Once you have a sizable crowd, make the declaration. Sinabi ko na sa vlog yun. Declaration number 1, 2, 3, 4.
remember? Death penalty kagad. Sino nga angas? Nandun yung crowd. Lalapitan nyo, babamboy nyo. Ay, hindi, may pandepensa yung tao eh. Yan yung ending, reckoning rally nga eh. Sino, tatakutin nyo kami? Ay, hindi. Babanatan nyo na inciting to sedition? Hindi, pakikitaan kayo ng sedition at rebellion. Putang ina ninyo. And then, sabay, i-rescind yung batas. Wala na yung batas ng inciting to sedition tsaka rebellion. Tang ina ninyo. Yan ang pwedeng mangyari dyan, kala nyo. Pagka ako tumayo pa dyan, lintik.